Ngayong araw nga ay binakbak na talaga nila ang buong bahay dito sa lupa na nabili natin, nakatabi ng abandoned building na pinapagawa nating bahay. Ito na nga yung araw na parang makikipaglaban sila, pero yung kalaban nila ay yung concrete wall na babakbakin nila. At tignan nyo naman, sobrang liit ng maso na ginagamit nila. So grabe talaga yung lakas na kailangan para mabakbak itong binabakbak nila. Ito nakikita nyo sa video, ito pa yung mga part na kailangan nilang bakbakin kasi 100% na clearing talaga ang gagawin dito para mapatayo natin dito yung pinapangarap din natin na parking lot. Alam nyo ba, thankful din kami sa nagde-demolish dito kasi yung mga jealousy, mga kahoy at bakal na magagamit pa ay inayos talaga nila sa pagtanggal. Pati yung bubong para daw magamit pa at hindi masayang. Yun din kasi ang instructions namin sa kanila para hindi nga masayang yung mga materyales, para kung may taong nangangailangan, mabibigay din natin. Kasi nga, mapapakinabangan pa talaga yun. Sa loob ng 2 araw, ito na yung mga part na nabakbak nila. Grabe, kahit sobrang liit ng maso nila, madami pa rin silang nabakbak sa loob ng 2 araw. Konting tao lang din kasi ang naka-assign dito. Kasi habang binabakbak tong bahay dito sa gilid, ay tinatapos din nila ang ibang bagay doon sa pinapagawa nating bahay. Dito nga din sila medyo natagalan kasi hinanap nila yung pinakadulo ng bakal sa ilalim na gate na tinanggal nila para nga madugtungan ng concrete wall dito. Kasi sisimulan na din nila sa susunod na araw yung fencing natin. O, ni-reveal ko na sa inyo kung ano yung magiging next step natin, ha? Pa-share naman ng video natin. Habang ini-edit ko nga tong video na to, may naalala ako. Di ba nasabi namin last vlog na dito talaga kami nagsistay ni Norme, dito sa bahay na pinapagiba natin ngayon. Naalala ko, may time nun na sobrang aga ko siyang ginising kasi nga may delivery kami sa isang sideline din namin. Yung bang bumibili kami ng mura ng mga chorizo at ibang mga frozen product, tapos ibebenta din namin sa iba, at tumubo na kami ng mga 10 to 15 pesos dahil nga ginising ko siya ng maaga at inaantok pa siya. Sa sobrang pagmamadali ni Norme, natamaan ang kuko niya ng stand ng motor, kaya natanggal yung kuko niya sa paa. Grabe, tuwing naalala ko yun parang nanginginig talaga ako. Sobrang problemado talaga namin ni Norme noon dahil wala talaga kaming pera pampunta ng doktor. Kasi nga, di ba, nagsisimula pa lang kami. Buti na lang talaga may isang kaibigan kami na tumulong sa amin na nagbigay ng pera para mapadoktor si Norme at maayos yung kuko niya, kasi kung hindi, baka hindi na tumubo ang kuko ng paa nito. Grabe, ang layo na pala namin. Yung mga bata na dati hindi afford kahit simpleng prutas, pangpadoktor, mga pagkain na masasarap at nakikitira lang sa ilang taon, ngayon ay nagpapagawa na ng sariling bahay. Kung iisipin, grabe din talaga yung pinagdaanan namin. Pero hindi lang din kasi lahat ng napagdaanan namin ay na-vlog namin. Kasi dati hindi naman namin inisip na ipupush talaga yung pag-vlog. Parang trip-trip lang din talaga namin that time. At hindi namin lubos akalain na dahil sa pag-vlog namin at pagsisikap ng ilang taon, nagbunga na din. Malapit na matapos sila sa pagbakbak dito, medyo nahirapan lang din sila dahil itong mga nabakbak na nila ay kinukuha din nila at nilalagay sa bakanting lote.